Mabusising tinalakay naman sa Kamara ang bawat seksyon ng mga panukala hinggil sa pagprotekta sa mga indigenous people at indigenous cultural communities. Ang detalye sa pagbabalik ni Faith Santiago. So this time around, the new proposal is DNR being the co-administrator. Is that all right? Tinalakay sa pagdinig ang Section 11 ng House Bill 5761 na layong kilalanin ang mga conserved territories at ancestral domains ng indigenous cultural communities at indigenous peoples at ang kanilang mahalagang papel sa biodiversity conservation. Focus ng talakayan ang papel ng Department of Environment and Natural Resources bilang posibleng co-administrator kasama ang National Commission on Indigenous Peoples. Bagamat may pagkakasundo sa co-administration, binigyang diin ang ilang isyong dapat linawin, kabilang ang limitadong pondo ng NCIP para sa technical mapping at pag-i-issue ng mga titulo at kung kailan magiging operative ang ICCA. Ipinaliwanag ni Atty. Norberto Jong Navarro ng NCIP na mahalagang matukoy kung ang pagiging operative ng ICCA ay nakabatay sa deklarasyon ng komunidad at customary law o sa formal na registration. Ayon kay Navarro, kung registration na magiging basihan, maaaring kailanganin ang paglilimita sa saklaw ng co-administration ng DENR. Subalit kung deklarasyon ng mga IPs ang susundin, mananatiling may sapat na jurisdiksyon ng DENR bilang co-administrator. Tinipon at kinonsidera ng mga mambabatas ang mga komento at mungkahing amyenda upang lalong mapalakas ang panukala para sa pagkilala at proteksyon ng mga indigenous groups. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.